Sa nakaraang kabanata, maalala natin ang matapang na hakbang ni Joey na tulungan si Xiao Ran sa paglusob sa Abyss-level dungeon. Walang alinlangang matagumpay nilang nalampasan ang unang bahagi na binubuo ng mga goblin. Kitang-kita ang kasab-ika ni Xiao Ran, kaya't nang makarating sila sa harap ng Goblin King, siya'y walang pag-aatubiling sumugod. Ginamit ni Xiao Ran ang isang malakas na atake ng Dark Element, ngunit sa di inaasahang pangyayari, ang Goblin King ay tumawa lamang ng malakas habang lumalakas ang kanyang kapangyarihan. Ito'y dahil nagawa niyang maabsorb ang Dark Element na ginamit ni Xiao Ran. Bigla siyang nabalisa at sinisi ang sarili habang ipinagpatuloy ni Joey ang laban. Subalit, ang mga naunang kasanayan ni Joey ay hindi na tumatalab, sapagkat mas makapangyarihan na ngayon ang Goblin King. Kaya't naisip niyang gamitin ang kanyang Angel Physique, ngunit bago pa niya ito magawa, isang napakalakas na laser beam ang biglang tumama mula sa likuran. Laking gulat ni Joey nang makita si Xiao Ran, hindi lamang sa kakaibang lakas ng kapangyarihan na dumadaloy sa kanya, kundi sa pagbabagong anyo nito. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, matapos pumasok ni Xiao Ran sa kanyang succubus form, agad siyang sumugod at walang pag-aalinlangang pinatay ang Goblin King. Nang mapatay ang boss monster, pareho silang nakatanggap ng 23,200 experience points, kasama ang 15 libreng stat points at 15 skill points. Matapos harapin ang mapanganib na nilalang na ito, nilapitan ni Xiao Ran si Joey sa isang malambing at makulit na paraan, at tinanong kung dapat pa ba nilang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Tahimik lamang si Joey, nahihiya at hindi makapagsalita. Nang mapansin ito ni Xiao Ran, bigla siyang tumakbo palapit, mahigpit na kumapit kay Joey, at inilagay ang kanyang kamay sa dibdib nito. "Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi mo ba gusto na ganito si Xiao Ran?" tanong niya, habang hawak ang kamay ni Joey at inilalagay ito sa kanyang bewang, tila inaakit siya. Mabilis na lumayo si Joey, pilit na pinapakalma ang sarili at seryosong nagtanong, "Ikaw ba talaga si Xiao Ran?" Sa pagkakarinig ng mga salitang ito, biglang nagkamalay si Xiao Ran. Nahiya sa kanyang anyo, at naupo sa lupa. "Brother Joey, hindi ganito," putol-putol na wika niya, at pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya sa kanyang normal na anyo. Humingi siya ng paumanhin at ipinaliwanag, "Anuman ang nangyari ay bunga ng kapangyarihan ng demonyong dumadaloy sa aking succubus bloodline." Nang bumalik na si Xiao Ran sa kanyang normal na anyo, dahan-daang lumapit sa kanya ang ating bida at marahang hinawakan ang kanyang mukha. "Buti na lang," wika niya. "Akala ko sinapian ka ng demonyo." Namumula si Xiao Ran, agad na tumakbo palayo at nagsabing, hindi ito posible. Ngunit bago pa siya makalayo, inaliw siya ni Joey, at sinabing, "Di bale, hindi ito mahalaga. Magkaisa tayong muli at harapin ang piitan na ito sa susunod na mga oras." May lihim na plano si Joey, balak niyang linisin muli ang dungeon upang matulungan si Xiao Ran na makontrol ang kanyang demonic powers at tuluyang malinis ang Abyss-level dungeon na ito ng mag-isa. Pabirong sinabi ni Joey, "Si Goblin King ang dati nating kaibigan, kaya siguro maiintindihan niya kung babalik tayo." Tumawa sila, sapagkat ganoon ang kailangang gawin ng mga estudyante. Kailangan nilang talunin ang boss kahit ilang beses pa para makuha ang tunay na gantimpala. Samantala, sa labas ng piitan, nag-uusap ang ilang estudyante. "Ang kaharian na ito sa antas ng kailaliman ay hindi kapani-paniwalang mahirap," sabi ng isa sa kanila. Tanging ang halimaw na freshman na yun lamang ang nakapag-clear nito hanggang ngayon. Hindi kaya sinwerte lang si Joey? Narinig ito ng isa pang estudyante na nakatayo malapit sa kanya. "Bakit ka nagsasalita ng walang basehan? Siya ang number 1 sa buong kolehiyo. Kung maswerte lang siya, bakit hindi mo subukan?" Habang patuloy silang nag-uusap, biglang nagbago ang record ng dungeon, at sa pagkakataong ito, ang pangalan ni Joey ang nasa unang lugar. Napatigil ang lahat, nagulat sa muling pag-clear ni Joey ng Abyss-level dungeon. Ngunit bago pa man humupa ang kanilang pagkagulat, muling nagbago ang talaan, at sa pagkakataong ito, si Xiao Ran na ang nasa unang pwesto.
Nang makita ng mga estudyante ang bagong talaan, nagulat sila nang matuklasan na sa pagkakataong ito, si Xiaoran ang nakakuha ng unang lugar, habang ang pangalan ng ating bayani ay nasa pangalawang pwesto. Hindi nila lubos maisip na si Xiaoran, na dati nahirapan sa mga mas madaling antas, ay nagawa na ngayong talunin ang Abyss Level Dungeon mag-isa. Ang mga estudyante sa labas ng dungeon ay hindi makapaniwala, ito na naman ay isang bagong record. Ang isang estudyante, matapos marinig ang balita, ay tumingin kay Zon at nagsabi, "Ngayon ko naintindihan kung ano ang pakiramdam ng pagkakaroon ng distansya sa pagitan ng isang henyo at ng ating mga sarili." Sa loob lamang ng maikling panahon, parehong nagawa ni na Joey at Xiaoran na tapusin ang dungeon ng ilang beses. Si Joey ay muling nalampasan ang Abyss Level Difficulty, at si Xiaoran, sa pangalawang pagkakataon, ay nagawa rin ito, kasama si Joey sa kanyang party. Ang mga estudyante sa labas ay napapailing na lamang sa nangyayari at sa ginagawa ng dalawa. Matapos ang ilang oras, sabay silang lumabas ng dungeon, at sa sandaling yun, tumakbo si Xiaoran palapit kay Joey at masayang sinabi, "Brother Joey, narinig ko na may inihandang fireworks ang Elemental House para sa mga freshmen ngayong gabi. Sabay tayong pumunta at panoorin ito." Pagkarinig ni Joey kay Xiaoran, sinabi niya, "Magpahinga muna tayo ng kaunti." Nagpasya silang magkasamang pumunta sa Elemental House. At pagdating doon, tumambad sa kanila ang isang nakamamanghang tanawin. Ang buong kalye ay nagniningning, tila pinapagana ng mahika. Magkasama silang nanood, tinatamasa ang maliwanag na tanawin na tila sumasalamin sa kanilang mga nagawa. Habang nakatingin sa mga kumikislap na ilaw, sinabi ni Joey, "Mukhang nasakop na natin ang Abyss Dungeon nang hindi natin namamalayan." Tumawa si Xiaoran at sinabing, "Maraming salamat sa iyo, Brother Joey. Nakatanggap ako ng napakaraming pabuya mula sa Abyss Level Dungeon dahil lamang sa iyong tulong." Nang marinig ito, ngumiti si Joey at tumugon, "Ito ay resulta ng iyong sariling pagsisikap. Kinumbinsi lamang kitang subukan yon." Habang naglalakad sila, nakarating sila malapit sa isang estatwa. Tila nalito si Joey sa rebel tong yon, kaya tinanong niya si Xiaoran kung sino ang taong yon. Tumugon si Xiaoran, "Ito ay si Wei Yang, isang salamangkero na pinarangalan bilang Diyos ng proteksyon. Minsan niyang ipinagtanggol ang buong mundo laban sa ilang mga malalakas na legion ng mag-isa. At dahil dito, ang kanyang mga gawa ay pinarangalan at naging tanyag. Ngunit sa huli, isang demonyong Panginoon ang umatake sa kanya mula sa likuran sa kanyang huling laban. Ang kanyang buhay ay isinakripisyo, at ang kanyang kaluluwa ay tuluyang nabura, hindi na muling mabubuhay." Tuwang-tuwa si Joey na malaman ang tungkol kay Wei Yang, isang bayani na nag-alay ng kanyang buhay para sa kapayapaan. Nabanggit niya kay Xiaoran, "Kaunti lang ang alam ko tungkol sa kasaysayan. Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa Dark Ages?" Nang marinig ni Xiaoran ang tanong ng ating bayani tungkol sa Dark Ages, agad siyang nagliwanag at masiglang tumakbo papalapit. "Siyempre, aniya, magsisimula tayo sa ginintoang panahon, 80 taon na ang nakalipas. Mula noong taong 2544, isang panahon ng kagitingan at katapangan ang sumibol, at maraming mahuhusay na klase ng mandirigma ang nagsimulang magtagumpay. Tinawag nila itong Golden Age dahil sa paglitaw ng mga maalamat na bayani tulad nina Tempest Sword Saint Xiang Pinghai at Hitblade Saint Lei Xiaoyang, na hanggang ngayon ay patuloy pa ring lumalaban sa harap ng digmaan. Ngunit habang patuloy ang pag-asang sakupin ng tao ang mga ibang mundo, bigla ang bumagsak ang kadiliman, ang tinatawag nating Dark Age. Isang matinding pagsalakay mula sa mga nilalang ng ibang dimensyon ang dumating, isang pagsalakay na nagpabagsak sa ating mga pinakamahuhusay na bayani. Ang mga elite ng Golden Age ay nag-alay ng kanilang buhay upang mapigilan ang kanilang paglusob, ngunit ang kapalit nito ay napakaraming buhay at 30 taon ng walang hintong pakikipaglaban. Sa wakas, sa kabila ng lahat ng sakripisyo at pagkatalo, tinanggap natin ang kapayapaan, ang panahon kung saan tayo ngayon namumuhay. Habang ikinukwento ni Xiaoran ang kasaysayang ito,
Biglang may sumilay na pighati at pag-aalala sa kanyang mukha. Inisip niya ang kasalukuyang panahon, kung saan muli na namang sumusugod ang mga nilalang mula sa ibang mundo. Maaaring muli silang umatake, ngunit sana, ito'y isa lamang hinala. Sabi ni Xiao Ran nang may pag-aalinlangan. Nakita ni Joey ang tensyon sa mata ni Xiao Ran, kaya't marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa ulo ng dalaga, pinapakalma ito. Huwag kang mag-alala ng labis, wika niya. Bagamat totoo na muling bumabalik ang mga nilalang mula sa ibang mundo, sa pagkakataong ito, nakalusot lamang sila mula sa mga bitak na maliliit na dimensyon. Hindi sila kasing lakas ng mga nilalang na lumusab noong nakaraan. Mas malakas tayo ngayon, at hindi maihahambing ang ating sitwasyon sa dati. Bagamat maaaring bumalik ang kadiliman, sa oras na ito, tayo na ang nakahanda. Kawawa naman ang mga nilalang na iyon sa kanilang pagharap sa atin. Ngumiti si Xiao Ran sa sinabi ng ating bayani. Tama ka, sagot niya ng may lakas ng loob. Matagal na tayong nagpapalakas, at ngayon, handa na tayong harapin ang anumang pagsubok na darating mula sa ibang mundo. Kaagad pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagsimula ang paputok sa kalangitan. Ang mga fireworks ay pumutok sa himpapawid, nagpakita ng iba't ibang kulay at hugis na nagpaliwanag sa madilim na gabi. Hinawakan ni Xiao Ran ang kamay ng ating bida, dinala siya sa isang magandang pwesto kung saan kitang-kita nila ang kahanga-hangang palabas ng ilaw. Ang mga mata nila ay kumikislap habang pinagmamasdan ang bawat pagsabog ng liwanag, sabay na ini-enjoy ang sandaling iyon ng kapayapaan at kasiyahan. Matapos ang paputok, lumipat ang eksena. Nakita natin ang ating bida na nasa loob ng isang tren, malalim na nag-iisip habang nakaupo. Nag-aalala siya dahil wala si Miss So Mei, at dahil dito, hindi siya makapag-teleport pabalik gamit ang Military Teleportation Array. Nasanay si Joey sa mga Instant Teleportation Array, kaya't medyo hindi siya komportable sa paglalakbay gamit ang tren ngayon. Habang nasa tren, hawak niya ang isang frozen pill, isang napakahalagang gamot na makakapagpagaling kay Joyun. Sa kabila ng kanyang alalahanin, tuwang-tuwa siyang makita ang tableta dahil alam niyang ito ang susi upang gumaling ang kapatid niya. Pagkatapos nito, lumipat ang kwento kay Joyun, ang kapatid ni Joey. Medyo naiinis si Joyun habang kausap ang isang babae na nagngangalang Ching, nagtatanong kung bakit hindi pa dumarating ang kanyang kapatid. Sinusubukan siyang aliwin nito at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Joyun. Kakatawag lang ng kapatid mo, at malapit na siyang dumating." Habang nag-uusap sila, biglang bumukas ang pinto, at pumasok ang ating bida sa loob. "Nakabalik na ako," aniya, nang may ngiti sa kanyang mukha. Tumalon si Joyun sa tuwa, agad na nagpakarga sa kanyang kapatid at umupo sa kandongan nito. Nakita ni Joey ang kagalakan sa mukha ng kanyang kapatid at sinabi, "Labis akong nag-alala tungkol sa iyong kalagayan habang papunta ako rito, pero nakikita-kita na napakasigla." "Nakakaramdam ako ng ginhawa," inosenteng sumagot si Joyun, "Siyempre, araw-araw akong umiinom ng gamot." Ang kanyang masayang tinig at malusog na itsura ay nagbigay kay Joey ng matinding kaligayahan at pag-asa na sa wakas ay gagaling na ang kanyang kapatid. Tuwang-tuwa rin si Ching nang makita si Joey at sinabi, "Mabuti at nakabalik ka na." Tumango si Joey at ngumiti, "Matagal na kitang hindi nakita, Sister Ching." Lumapit si Ching at nagtanong, "Ngayong nakabalik ka na, hanggang kailan ka mananatili rito?" Sumagot si Joey, 3 hanggang 4 na araw lamang ako rito. Kailangan kong tiyakin na matagumpay ang huling paggamot kay Joyun. Nalungkot si Joyun nang marinig ito, kumapit siya sa braso ng kanyang kapatid. "Mananatili ka ng kaunting araw lang, kuya?" Ngunit mabilis din siyang sumigla at nagtanong, "Kuya, may inihanda ka bang regalo para sa cute mong kapatid na ito?" Ngumiti si Joey at agad na ipinatawag ang isang gintong sungay ng halimaw mula sa kanyang imbakan. "Ito, Joyun," sabi niya habang iniabot ang sungay, "sa pamamagitan nito, maaari mong ipatawag ang isang Golden Great Bear Monster upang protektahan ang sarili mo." Tuwang-tuwa si Joyun, "Ito ang inaasahan ko sa iyo, kuya." "Napakagandang regalo,"
Ipinatong ni Joey ang kamay sa ulo ng kanyang kapatid at sinabi, "Sigurado ako na magiging kasing lakas mo ako kapag ganap ka ng gumaling." Makalipas ang ilang oras, 2 tao ang dumating sa bahay ni Joey. Nang marinig ang katok, tumayo si Joey at binuksan ang pinto. Sinalubong niya sina Secretary Zhao at Madam Chu. "Mr. Joey," sabi ni Secretary Zhao, "nakipag-ugnayan ako kay Madam Chu kagabi, at dumating siya rito kaagad." Pagkatapos nito, pinutol ni Madam Chu si Secretary Zhao at sinabi, "Kailangan mong maunawaan, Secretary Zhao, na ang mga imbitasyon ni Joey ay agad-agad kong tinatanggap." Dumiretso si Joey kay Madam Chu, nakipagkamay, at nakangiting sinabi, "Sobra mo na akong pinupuri, Madam Chu. Dapat nga akong magpasalamat na pumunta ka rito para tulungan ako." Ngumiti si Madam Chu at sumagot, "Halos nakalimutan kong batiin ka. Hindi mo lang nahanap ang frozen lotus, ngunit napagsanib mo rin ito sa isang frost pill na may mas magandang epekto." Nagulat si Secretary Zhao nang marinig niya ang tungkol sa frost pill, dahil alam niyang ito ay isang S-grade na kayamanan, isang bihira at napakahalagang gamot na may malaking demand sa merkado. Nang makita ang reaksyon ni Secretary Zhao, ipinaliwanag ni Joey kung paano niya natagpuan at naperpekto ang frost pill. Pagkatapos ay seryosong sinabi niya, "Hindi na tayo dapat mag-aksaya ng oras. Dapat magamot ang kapatid ko sa lalong madaling panahon." Agad na sumang-ayon sina Madam Chu at Secretary Zhao. "Oo, tama ka, huwag na nating sayangin ang oras. Simulan na natin." Lahat sila ay nagtungo sa isang silid upang simulan ang proseso ng paggamot. Nang makarating sa silid, biglang nakaramdam ng takot si Joyon at nagtanong, "Kuya, sigurado bang magiging maayos ito?" Nang makita ang kaba ng kapatid, inilabas ni Joey ang frost pill at sinabi, "Huwag kang kabahan, Joyon. Wala kang dapat ipag-alala, kailangan mo lang inumin ang tabletang ito." Para sa paggamot ni Joyon, kailangan niyang pumasok sa isang espesyal na formation. Pumasok siya sa loob nito at nagsabi sa kanyang kapatid na handa na siyang simulan ang proseso. Bago pa man magsimula, binigyan ni Joey si Joyon ng ilang mga buffs upang matiyak na walang mangyaring masama sa kanya. Ito ay ang Blessing of Protection, Blessing of Dawn, at Blessing of Courage. Ang malakas na sagradong aura ni Joey ay nagsimulang kumalat sa buong kwarto, na lumikha ng isang makapangyarihang liwanag. Laking gulat ng lahat ng naroroon nang makita ang makapangyarihang sagradong liwanag mula kay Joey. Mabilis na naramdaman ni Joyon ang epekto ng malakas na buffs na ito. Tumaas ang pagkagulat ni Madam Chu, dahil kahit siya ay isang pare, ang sagradong enerhiya ni Joey ay higit na dalisay kaysa sa kanya. Pagkatapos magawa ang lahat ng paghahanda, sinabi ni Joey kay Madam Chu na i-activate ang formation. Nang marinig ang utos, agad na isinagawa ni Madam Chu ang activation ng formation. At isang makapangyarihang kulay asul na liwanag ang bumalit sa silid. Sa sandaling na-activate ang formation, sinabi ni Madam Chu kay Joyon na kainin ang frost pill. Nang gawin ito ni Joyon, nagsimulang pumutok ang hamog na nagyelo sa loob ng pill, na nagdulot ng isang malakas na frostlight na kumalat sa buong silid, sapat upang magyelo ang buong paligid. Ang lahat ay natakot nang makita ang lamig na sumabog mula sa loob ng katawan ni Joyon. Nagkaroon ng pangamba sa mga naroroon. Ngunit mabilis na tumugon ang bida. "Huwag kayong mag-alala, ako ang bahala dito." Upang mapanatili ang balanse, pinapagana ni Joey ang sagradong apoy. Ang sagradong apoy na ito ay nagsimulang balansehin ang lahat ng hamog na nagyelo sa paligid nito. Unti-unting pinapawi ang malamig na enerhiya at nagbibigay ng kaginhawaan kay Joyon. Pagkatapos inumin ang frost pill, tiwala si Joey na ang pagsabog ng hamog na nagyelo ay malapit ng matapos. Sa paglipas ng ilang sandali, ang intensity ng pagsabog ay nagsimulang bumaba. At ang hamog na nagyelo sa loob ni Joyon ay nagsimulang makontrol. Nang makita ito, nagpasalamat si Madam Chu at nagsabi, "Natapos na natin ang pinakamahirap na hakbang. Ngayon, kailangan lang nating maging matyaga at maghintay para sa kumpletong paggaling ni Joyon."
Habang bumabagal ang pagsabog at unti-unting natutunaw ang frost peel sa loob ng kanyang katawan, naramdaman ni Joyun ang pagbuti ng kanyang kalagayan. Nagsimula na siyang kontrolin ang kanyang frost energy at ganap na napamahalaan ito. Itinapon niya ang kanyang huling frost power, isang frost dragon. Sa sandaling lumabas ang dragon, agad itong umikot sa paligid ni Joyun, ngunit hindi ito nagbigay ng panganib sa kanya. Sa halip, ito ay nagbigay ng malalim na pagkakaunawaan na ang bloodline ni Joyun ay ganap na na-activate. Naramdaman ng lahat ang purong enerhiya sa silid, na nagbigay ng senyales na ang bloodline ni Joyun ay matagumpay na nagising. Lumabas si Joyun mula sa formation at agad na tumakbo patungo sa kanyang kapatid. Nang makita niyang gumaling ang kanyang kapatid, ipinatong ni Joey ang kanyang kamay sa ulo ni Joyun at nagtanong, "Ano ang nararamdaman mo ngayon?" Ngumiti si Joyun, na ngayon ay ganap ng gumaling, at sinabi, "Kuya, sa tingin ko ay tuluyan ng gumaling ang aking sakit." Napakasarap ng pakiramdam. Masaya si Joey sa kanyang narinig at pinayuhan si Joyun na suriin ang kanyang katayuan at tingnan kung may mga pagbabago. Sinuri ni Joyun ang kanyang kalagayan at nag-activate ng ilang yelo sa kanyang katawan. Sinabi niya, "Kuya, sa tingin ko, ang aking frost bloodline ay nagbigay sa akin ng bloodline talent na nagbibigay kakayahan sa akin na kontrolin ang ice element." Ang balitang ito ay nagbigay ng malaking kasiyahan sa lahat. Ang tagumpay sa paggamot ay isang mahalagang hakbang para kay Joyun at sa kanilang lahat. Sa bagong talento ng bloodline ni Joyun, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang elemento ng yelo sa anumang oras, nagtanong siya sa kanyang kapatid, "Kuya, makakatanggap pa ba ako ng anumang bagong talento pagkatapos ng paggising ng aking bloodline?" Ngumiti si Joey at sinagot, "Ang regular na paggising ng bloodline ay hindi madalas nagdudulot ng karagdagang mga talento. Ngunit dahil ikaw ay aking kapatid na babae at ang iyong frost bloodline ay pambihira, maaaring mayroon tayong ibang benepisyo na makuha." Sa pag-iisip, nagpatuloy si Joey, "Marahil ang ating pamilya ay may napaka-espesyal na kasaysayan na konektado sa frost bloodline. Maaaring mayroong malakas na frost class sa ating mga ninuno, ngunit maaaring nawala ang kaalaman na iyon sa paglipas ng panahon." Lumapit si Joey kay Madam Chu at sinabi, "Madam Chu, matagumpay na na-activate ni Joyun ang kanyang frost bloodline. Ngunit nais kong ipasuri mo ito muli para sa karagdagang kumpirmasyon." Dumating si Secretary Zhao at iniulat. Ganap na gumaling si Joyun at nagising ang kanyang frost bloodline. Sineseryoso ito ng alkalde at nag-ayos ng isa pang batch ng mga mapagkukunan para sa kanyang paglilinang. Nagpasalamat si Joey kay Secretary Zhao at nagsabi, "Kailangan kong pumasok sa paaralan, ngunit kailangan kita para alagaan si Joyun." Sumagot si Secretary Zhao, "Ikalulugod kong gawin yon." Sa oras na ito, habang naglalaro si Joyun kasama si Ching, tumawa si Joey at nagtanong, "Joyun, naiisip mo na ba kung anong klase ang nais mong piliin sa hinaharap?" Pagkarinig nito, nag-isip si Joyun ng sandali at sagot, "Tiyak na pipiliin ko ang klase ng mage." "Magandang pagpili yon," sabi ni Joey. "Kapag naabot mo ang level 10, hahanap ako ng Hidden Mage Class Conversion Book para sa iyo." Napangiti si Joyun at tumugon, "Salamat, kapatid. Sa totoo lang, nararamdaman ko ang madilim na kapangyarihan na nagigising sa loob ko. Hindi magtatagal at mapapalaya natin ang ating tunay na kapangyarihan." Ang pahayag na ito ay nagdulot ng takot at pagkabahala sa lahat ng naroroon. Agad na nagsimulang mag-alala si Madam Chu at Sister Ching, na sinuri ng maigi si Joyun para tiyakin kung mayroong hindi inaasahang bagay o pagkakamali sa kanyang madilim na kapangyarihan. Pagkatapos nito, ipinakita ang isang lumang flashback kung saan naglalaro sina Joey at Joyun noong pagkabata. Sa flashback, pinag-uusapan nila ang madilim na kapangyarihan at nagbibiro lamang si Joyun tungkol dito, na nagpapakita ng kanilang malapit na relasyon at maligayang panahon ng kanilang kabataan. Nang makita ni Joey ang eksenang yon, mabilis niyang hinuli si Joyun at dinala siya sa training room. "Halika, ipapakita ko sa iyo ang totoong kapangyarihan ng Frost Power." Habang hinihila siya ni Joey, sumigaw si Joyun, "Sister Ching,
iligtas mo ako. Baka patayin ako ng aking kapatid. Nawala ang pagkabahala at nagsimulang tumawa ang lahat ng naroroon sa eksenang nakita. Dito na nga muna nagtatapos ang ating kabanata mga kaibigan. Abangan ang susunod na pangyayari. Magkita tayong muli sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe kung na-enjoy mo ang video na ito. Maraming salamat.